Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features at ang ibibida nating motor walang iba kundi si Euro Griffin 180i. Gaano nga ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! Okay, napakaswerte natin. Dito tayo nga pala sa Mitsubishi Iba Zambales branch at natunayan natin na meron tayo ditong Griffin 180i. So, check natin, i-walk through natin to. Okay, unahin natin sa kanyang harapan. Alam ko may windshield to, pero bago pa kasi, maliit na windshield nga lang, no? So, hindi pa siya nakakabit, no? Ikakabit na lang dito, okay? So, dito sa baba naman is Euro, nakalagay. Then, ang kulay nga pala nito is napakatingkad na kulay na yellow and blue with black, mga idols. Yan, very unique sa daan. Pagdating dito sa harapan niya, meron po siyang decals na Griffin 180i. So, 180cc po siya, mga idol. So, makikita natin na para siyang Falcon, yung itsura niya. Ito yung parang pinakatuka niya. Tapos, dito naman is yung kanyang daytime running light na merong putol-putol na design. Tapos, ang kagandahan dito, naka-projector light na po siya, mga idol. Okay? So, ito yung projector light niya yun. Para si Bumblebee, no? Ito rin, meron siyang projector light dito. Ang dami, no? So, dito naman yung kanyang signal lights niya, mga idol, na LED po ang gamit. Okay? And then, dito naman sa harapan, gumagamit po siya ng telescopic fork. Meron po siyang combi brake system. Tapos, disc brake and two-pot caliper na may sukat na gulong na 100 by 80-14. Okay? Tapos, tubeless na po ito, mga idol. Okay, pagdating naman sa likuran, mga idol, makikita natin minimalistic na design ng kanyang taillight na LED po ang gamit. Tapos, pagdating dito naman, LED lights po. Okay? Yung sa kanyang signal lights. Tapos, pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, gumagamit ito ng telescopic fork with sardinas or sub-tank. Tapos, meron po ditong disc brake para sa kanyang braking system. Max po ang gamit nito na may sukat na gulong na 120 by 70-14. Tubeless na po ito, mga idol. Okay, pagdating naman sa kanyang gilid, makikita natin, very sophisticated, napaganda, napaka-sporty. Ang daming details ng decals niya. You know, may decals ng Griffin 180, may decals dito na parang pang racing. Yan. Tapos, meron ditong Griffin na malaki, na may halong blue, yellow, yan. Tapos, dito pa. So, dito naman, makikita natin para siyang X, no? So, para talagang itsura niya is Yamaha Aerox. So, dito yung kanyang million footrest, right? Tapos, nandito yung kanyang radiator na gumagamit ito ng liquid cooled para sa pagpapalamig ng makina. Tapos, dito naman, mga idol, makikita natin yung kanyang muffler na may cover po siya. Okay, na plastic. Okay, matte finish po ang gamit nito sa kanyang muffler mismo. Okay? Then, sa kabila naman, ganun din naman, parehas lang din yung kanyang decals. Mga ginamit niya, napakaganda, solid. Andito pa rin ang kanyang pillion footrest. At ito naman yung kanyang airbox at CVT or crankcase. So, CVT drive po siya, meaning automatic transmission po to na hindi gumagamit ng cambio at clutch. Tapos, nakalagay dito ang Euro motor. At ang kagandahan nito, wala na tong kickstarter. Dahil alam ko, mas malakas na kuryente ang dulot nito, mga idol. Hindi na kailangan patsyakan. Okay, andito naman yung kanyang side stand, center stand. Ang kagandahan pa dito, meron po siyang tire hugger. Tapos, meron po siya ditong rubber na iwas talsik putik sa kanyang ilalim. Okay, maganda yung tire hugger niya. Meron siyang carbon load. Okay, dito naman tayo sa itaas, mga idol. Makikita natin na gumagamit po siya ng digital panel na katulad din ni Aerox.
Okay, napakaganda, solid, at Euro Motors po. Tapos pagdating naman dito sa kanyang buttons and switches mga idol, unahin natin dito sa may kaliwa na mayroong high and low, turn lights, then busina. At ito yung kanyang passing light. Tapos nandito naman, meron po siyang idling stop system mga idol. Dito naman mga idol, meron po siyang on and off ng headlight, then electric starter button. Pagdating naman sa controls, ito yung throttle control with brake lever sa unahan, then ito yung handle with brake lever para sa likuran. Dumako naman tayo sa kanyang convenient features. Unahin natin dito sa kanyang pocket na may cover. Sa natin. Okay, push lang tapos mabubuksan mo na yan. Pocket with cover mga idol. At syempre, para sa mga valuable things, safe na safe ito. Speaking of valuable things, pwede mo siyang ilagay yung cellphone mo dito or anything. Dahil meron po siyang USB charger na. So, USB type po siya. Meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Pagdating naman sa kanyang susian mga idol, gumagamit ito ng keyless system. So, napaka-convenient gamitin na meron po siyang function na anti-theft and answer box system. At meron po siya sa katabi niya na fuel and seat opener. Dito makikita sa bandang harapan ng yag bolts area ng riders. So, hindi mo na kailangan tumayo para magpagas lang. So, makikita natin yan. Meron siyang backrest. Okay? Meron siyang ECOP stopper or yag bolt stopper. Tapos, ito yung kanyang rider. Okay? So, meron pa siyang paumbok-umbok dito. So, pang long ride talaga. Ang ganda. Para ka nang bumili ng aftermarket na seat. Okay? So, hindi mo na kailangan bumili ng mga aftermarket. Ito na. Formado na siya. So, yung pag-usapan naman natin ang kanyang price at ang seat height kung pasok ba ito sa mga maliliit na may pangangatawan at maliliit na tao. At ito na nga mga idol, ang Griffin 180i. Tingnan natin kung pasok ba ito sa city driving at sa mga may kaliitan ng pangangatawan at may kaliitan ng height na katulad ko. Okay? So, yon. So, makikita natin na okay naman siya, pasok. Yung dalawang yag bolts, ECOP. Pink kayad po ako mga idol. So, I'm 5'4" in height mga idol. So, makikita nyo na pink kayad po ako mga idol. So, okay naman sa akin, pero kung 5'2" ka pababa, baka sakaling hindi mo na siya maabot. Pagdating naman sa driving mga idol, tingin ko mag-aang naman siya. Ayan, mag-aang naman siya pagdating sa maniobra. Ayan. Okay? And then, pagdating naman sa kanyang comfort riding experience siguro, okay? Naka-elevate naman yung kanyang yung handle. Hindi siya masyadong alay. At same time, yung kanyang design ng upuan maganda mga idol. Meron pa siyang backrest dito mga idol pagdating sa comfort riding. Saka sa pillion mo mga idol. O kaya yung angkas mo, hindi siya masasadsad dito dahil meron siyang padding dito. So, safe na safe. Very comfort. At napakaganda yung maneho, lalong-lalo sa mga malalayuang biyahe. So, bili na kayo dito ng Griffin 180i. Sulit to. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Mitsubishi Iba Zambales branch mga idol. So, isa lang ang meron siya dito pero pwede kayong mag-order. Pre-order nga lang po. Okay? So, ang Euro Griffin 180i Euro 3 ay merong cash na 108,900 pesos. At para naman sa installment, down payment nito nasa 10,000. Para sa 3 years payment nito ay nasa 4,808 pesos. At meron po siyang less na 300 pesos pag maaga ka or on due date kang magbayad. Kaya saan ka pa? Punta ka na dito sa Iba Zambales branch ng Mitsubishi. At ayun na nga si Griffin 180i mga idol. Para sa inyo, sulit nga ba o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.